Kabanata 7. Umuwi si Jimmy na lulugo-lugo. Hindi matanggal sa isipan niya si Laika. Parang hulog na hulog ang kalooban niya rito. Alam niyang hindi sila magkabagay na dalawa. Hindi niya nga alam kung saan ito galing, kung anong uri ng pagkatao nito, kung anong hanap buhay meron, pero hindi maalis ang babae sa isipan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang sandali ng kanilang pagdiniig. Magaslaw si Laika, maharot, pero nababakas niya sa mukha nito ang ibang klase ng kainosentihan. Makamundo ang babae, pero iba ang kislap ng mga mata nito. May kung anong pagsusumamo siyang nakikita. May nababakas siyang lungkot at kahiwagaan na pilit ikinukubli sa makapal na make-up. Ang kahiwagaang ito ang gusto niyang maaro. Gusto niyang malaman. Gusto niyang maintindihan. Dumaan ang mga araw. Parang walang ganang magtrabaho si Jimmy. Pinipilit niya lamang makipag-usap sa bawat pasyenteng dumarating. Pero wala siya sa mood. Ito ba ang epekto ng alindog ni Laika sa kanyang pagkatao? Ganito rin kaya ang nararamdaman ng bawat lalaking nakakasama ni Laika? Pinaglalaruan lang kaya siya ni Laika? Sari-saring katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan. Hintay nang hintay si Jimmy sa tawag ng babae. Palagi siyang nakabantay sa telepono. Parang maloloko na ang binata. Nakukulta na ang kanyang utak. Laika, please, tawagan mo naman ako. Paulit-ulit na bulong ni Jimmy. Bakit kasi pumayag siyang umalis ito nang hindi niya man lang nalalaman kung anong numero nito o kung saan nakatira para sana kahit siya na lamang ang magpunta at maghanap ng address. Hindi yung para siyang tanga na hintay ng hintay. Gusto niya uling masilayan si Laika. Mahawakan ang malambot nitong katawan. Maramdaman ang mainit na gabi ng kanilang pag-uulayaw. Ang walang katapusang ligaya na noon niya lamang naranasan sa buong buhay niya. Nakababagot ang bawat araw na dumaraan at lalong nadadagdagan ang kanyang pananabik. Naiinis siya dahil nakilala pa niya si Laika. Napag-visit siya sa mga kaibigan kung bakit niyaya pa siya sa disco pub. Nagkaroon pa siya tuloy ng problema. Ang dati niyang tahimik na buhay, biglang nagulo. Isang hapon, nagring ang phone. Mabilis na inangat ni Jimmy ang receiver. Hello? Jimmy? Agad na bosesan ng lalaki ang tinig sa kabilang linya. Irene? Kamusta ka na? Pumuntong hininga muna si Jimmy bago sumagot. Anong kailangan mo? Bakit hindi mo na ako pinupuntahan? Pikon na pikon ang binata. Hindi pinupuntahan? Isipin mo nga kung tama yung ginagawa mo. Ano bang palagay mo sa akin? Ang hirap naman kasi sa'yo, masyado kang abusada. Pag pinagbibigyan ka, paulit-ulit mong ginagawa ang kasalanan mo. Yung huling usapan natin na manonood tayo ng concert, hindi mo na naman ako sinipot. Kung hindi ka interesado sa relasyon natin, wala akong magagawa. Alangan namang pilitin ko ang taong ayaw naman sa akin. Kaya lang, sana hindi mo na lang ako sinagot para hindi na tayo naging magkasintahan pa. Umasa lang ako sa wala. Ewan ko kung sinong lalaki ang matutuwa sa'yo. Nalumbat si Jimmy dahil punong-puno na siya. Jimmy, sorry. Ano na namang rason ang ibibigay mo? May emergency kang lakad? May importante kang pinuntahan? Hindi naman kasi ako mahalaga sa'yo, kaya siguro ayaw mo kong bigyan kahit na konting panahon. Nakakompromiso kasi ako.
kaya hindi ako nakaurong noon. Nakakompromiso? Hindi nakaurong? Huwag mo nga akong binibigyan ng mga ganyang rason. Hindi ba nung umaga pa lang tinawagan mo na ako na tuloy na tayo? Nakompromiso ka pala. Bakit pumayag kang makipag-set ng date sa akin? Jimmy, kung alam mo lang ang problema ko. Problema mo? Ano ba talagang problema mo? Yan naman palagi ang palusot mo sa akin eh. Jimmy, please. Sana pakinggan mo naman ako. Wala na akong panahong makipaglokohan sa'yo. Jimmy, hindi kita niloloko. Hindi mo niloloko? Anong palagay mo sa pinaggagawa mo? Hindi ba panloloko yon? Sawang-sawa na ako. Ayoko na. Para akong tanga na palagi na lang naghihintay sa'yo. Jimmy, sana bigyan mo ako uli ng isa pang pagkakataon. Alam mo, tingin ko, nakikipaglaro ka lang sa akin. Para bang ang tingin mo sa relasyon natin, laro lang. Wala akong panahong makipaglaro kahit na kanino. Ipinagsak ni Jimmy ang telepono. Ayaw na niyang makinig sa mga palusot ni Irene. Nung tinatanong niya kung mayroon itong problema, ayaw namang magsalita. Tapos problema ang ginagawa nitong dahilan ngayon. Sa mga oras na ito'y, hindi pa talaga ready si Jimmy na makinig sa paliwanag ni Irene. Si Irene naman ay hindi malaman ang gagawin. Totoong lahat ng sinabi ng nobyo. Kahit ano pa ang ikatwira niya ngayon ay ipit siya. Isinubsob ni Irene ang mukha sa dalawang palad. Magulong-magulo ang kanyang isipan. Nang gabing yon, pinuntahan ni Irene ang kasintahan sa bahay para makausap ng personal. Pagbukas ni Jimmy ng pinto, bumungad sa harapan ang nobya. Agad siyang tumalikod at mabilis na sumunod ang babae. Jimmy, please, intindihin mo sana ako. Pumasok si Jimmy ng kwarto at pabagsak itong isinara. Kinatok ng dalaga ang pintuan pero ayaw itong buksan ng binata. Jimmy! Iwanan mo ko, pwede ba? Sumigaw ang lalaki. Jimmy naman! Pagsusumamo ng dalaga. Hindi ako interesado sa mga sasabihin mo. Diyan ka magaling, sa pambobola. Kaso, give up na ako sa mga boladas mo. Manhid na ang tenga ko sa mga palusot at alibay mo. Maghanap ka na lang ng lalaki na magugoyo. Binilog mo na ng husto ang ulo ko. Tama na yon. Marami ka pa namang lalaki na pwedeng gaguhin. Itsyapwera mo na ako. Jimmy, kung bibigyan mo pa sana ako ng isa pang chance. Magsasalita pa sana si Irene nang biglang lumagabog ang pintuan na ikinagulat niya. Hinagisan kasi ito ni Jimmy ng isang makapal na libro. Iwanan mo na ako, pwede ba? Sigaw ni Jimmy. Napilitang umalis ang dalaga. Pero hindi siya titigil hanggat hindi siya pinatatawad ng kasintahan. Naipangako pa naman niya sa sarili na aalagaan niya ang kanilang relasyon. Si Jimmy ang kauna-unahang taong nagpakita sa kanya ng pagmamahal. Hindi niya makakayanan kung mawawala ito sa kanya. Araw-araw, pagkagaling sa trabaho, dumediretso na kaagad si Irene sa bahay ng kasintahan. May dala-dala uli siyang kung ano-anong mga regalo, pero ayaw talagang makipag-usap ng lalaki. Pinabagsakan lamang siya at tinatabugan. Pinakikita nitong galit siya. Tinatanggap na lamang ni Irene ang hindi magandang pakita sa kanya. Kasalanan niya namang talaga ang lahat. Isang linggong ganoon, pupunta si Irene sa bahay ng binata. Magdadala ng regalo, hindi siya kakausapin at dadabugan ng lalaki. Iiwanan niya na lamang ang dalang pasalubong. Pero hindi sumuko si Irene at patuloy ang panunuyo.
Siguro naman, kahit na sinong lalaki, lalambot din ang puso sa ginagawa ni Irene. Galit ka pa rin ba? Bungad ni Irene nang magkaharap uli sila ng nobyo. Hindi sumagot si Jimmy. Nagdala ko ng hapunan. Gusto ko kasing kumain dito. Sabay tayo. Hinila ni Irene ang binata papuntang kusina. Inayos niya ang mesa. Niligpit ang mga nakakalat na papel at librong binabasa nito. Sinamantala ni Irene ang pagkakataon dahil mukhang humupa na ang pagkainis ng nobyo. Halika na o kain na. Sinubuan ni Irene si Jimmy. Nilalambing niya ito. Si Jimmy naman ay hindi na nagpakipot. Eto nga't sinusuyo na siya ni Irene. Alangan namang magpa-hard to get pa siya. Maya-may nagkakatuwaan na at nagsusubuan na ang dalawa. Ang sarap ah! San mo to binili? Sabi ko na nga ba magugustuhan mo. In-order ko yan sa restaurant, malapit lang sa opisina. Nagustuhan mo ba yung mga regalo ko sa'yo? Nakangiting tumango si Jimmy. Salamat ah. Ikaw kasi, lalo ka tuloy nagagastusan. Wala ka na kasing ginawa kundi mag-Indian ng mga Indian. Humalik si Irene sa noo ng binata. Pinisil naman ng lalaki ang kamay niya. Umandar uli ang pagiging pasensyoso nito. Sa bagay, bakit ba sila natawag na magkasintahan? Kundi rin lang sila marunong umintindi sa atraso ng isa. Kung tutuusin, hindi naman ganoon kagrabe ang nagawang kasalanan ni Irene, kaya walang dahilan para hindi niya ito bigyan muli ng isa pang pagkakataon. Hindi na nagtanong pa si Jimmy kung saang lupa-lupa nagpunta ang dalaga, nung hindi siya nito sinipot sa usapan nila. Hindi na importante yon. Ang mahalagay muli silang nagkaayos. Hindi na rin nagtanong si Jimmy doon sa sinasabing problema ni Irene, dahil baka tungkol lamang ito sa negosyo ng dalaga. Masyado kasi itong overwork pagdating sa trabaho. Patuloy ang pagsusubuan ng dalawa. Busog na si Jimmy. Ang sakit na ng tiyan ko. Punong-puno na. Ah, hindi. Kailangang ubusin mo lahat to. Pamimilit ni Irene. Maligayang maligaya ang pakiramdam ni Jimmy. Ngayon niya napatunayan na talagang mahal niya si Irene. Sigurado na siya na ang nararamdaman niya kay Laika ay pagnanasa lamang. Si Irene ang babae para sa kanya at hindi niya ito pwedeng ipagpalit kanino man. Marahil, kaya lamang nabaling pansamantala ang atensyon niya sa ibang babae ay dahil sa inis at pagkaasar niya. Pero ngayong nagkaayos na sila, walang kaduda-duda na si Irene ang babaeng pinakamamahal niya.